Hi guys! So for today's vlog, plano nyo bang pumunta ng Sagada anytime soon? So for today's vlog, i-share ko sa inyo yung travel tips from Manila going to Sagada. Pag-uusapan natin kung magkano ba ang gas papunta ng Sagada and ilang oras ba ang travel time from Manila to Sagada. At the same time, discuss na rin natin yung stopover and kung magkano more or less ang budget nyo pag pupunta kayo dito sa Sagada. So without further ado, umpisahan na natin and let's go! So, umalis nga kami guys ng bahay ng 2:10 a.m. and then, according to Google Map, from Quezon City going to Sagada, it will take us 8 hours and 28 minutes. So, it's 386 kilometers from Quezon City going to Sagada. So, yan yung travel time na non-stop. Pero of course, kailangan natin stopover, kaya mamaya alamin natin kung ilang oras ba tayo aabutin kasama ng stopover, kaya watch till the end. So of course, bago tayo dumiretso ng Sagada ay kailangan muna natin magpagas. So ayan guys, nandito na tayo sa gasoline station and tingnan nyo yung gauge ng kotse. So nasa 1 bar na lang yung diesel and kailangan na natin magpa full tank para tuloy-tuloy na yung biyahe natin mamaya and para malaman rin natin kung magkano more or less yung magagastos natin papunta at pabalik dito sa Manila. So dito nga pala kami always nagpapagas sa Uni Oil. So yung diesel ngayon ay 64.95 ang per liter. So ayan guys, waiting na tayo and kinakaragahan na ng diesel yung gas tank sa likod. So magkano kaya aabutin? Tingnan natin yan, nasa 3 plus na. So I'm excited na makita kung magkano aabutin ito. So yan, nakapa full tank na tayo. Ten-tenenen. So ang inabot ng full tank ay 3,800. So, mababawasan pa yan kasi may discount card kami dito sa Uni Oil. So, ito na guys yung receipt. So, again, ang total natin is 3,800. So, meron kaming discount na 104.47. So, ang binayaran na lang namin ay 3,682.99. At least may 100 plus na discount. So, ayan guys, saka pa full tank na tayo and we're ready to go. So, tara na guys. Travel na ulit tayo papuntang Sagada. So yan guys. At this point in time, andito na kami sa may Bulacan area. So ito guys, first stopover. Andito kayo may ngayon sa Jollibee sa may Bulacan area na to. So nagutom. So bili muna tayo ng burger and kain muna tayo sandali. So this is our first stopover guys. So kain tayo ng burger and drinks. And dito na rin tayo mag-CR after bago tayo bumiyahe ulit. So ayan guys, tapos na kami kumain and biyahe ulit. So approximately inabot rin kami ng around 30 minutes sa Jollibee. That is our first stopover. So yan, biyahe ulit tayo. So, ayan guys, good morning, rise and shine. So, andito tayo sa pangalawang stopover namin and andito na kami ngayon sa may Nueva Ecija area. So, yan guys, mag-stopover muna tayo dito and mag-CR muna ulit tayo kasi kanina pa kami naiihi. Yan. So, again guys, second stopover is 6:15 a.m. So, tingnan nyo guys, so ang ganda ng surrounding dito. Ang ganda pagmasdan nitong daan dito and yun yung mga bundok and lush green yung surroundings dito. So, yan, enjoying the view. So, isa sa mga magaganda sa pag nagta-travel is yung makikita ka ng ganito kagandang scenery. So guys, third stopover, nakakita kami nagtitinda ng tupig and isa yun sa mga favorite ko. So, kailangan talagang mag-stopover at bumili rin ng fresh buko. So, yan o. So, andito na tayo sa third stopover natin and andito na tayo sa Nueva Vizcaya. So, ayan guys, bumili nga kami ng 2 fresh buko juice. Yan, binubuksan na or prepare na ni Kuya. And ito naman guys, yung napakainit pa na tupig. Alam nyo ba guys, napakainit pa niyan.
So, yan. So, ito yung store ni ate. So, yan yung fresh buko juice. So, by the way, guys, 25 pesos pala ang isa nito. So, yan, no. Tara, guys, inom tayo. It looks so good. And yan rin yung tupig. So, yan. Perfect combination. Parehas ko yung paborito. And mainit pa talaga. So, after namin inumin, pinabi ako yung buko at saka kinain ko itong meat ng buko. Ayan, no, malauhog, ang sarap. So, itong tupig pala, guys, is I think 12 pieces for 100 pesos. And then yung buko is 25 each. Yan, no. So, napaka-fresh. By the way, guys, itong third stopover natin, it's 8:16 a.m. dito sa Nueva Vizcaya. Yan o, ang sarap ng buko. Napaka-fresh. Kain tayo. So, ayan guys, travel ulit tayo. So, 1 hour na lang from Nueva Vizcaya is marireach na natin ang Banawe, Ifugao. So, andun yung legendary and iconic na arc ng Ifugao. So, malapit na natin yun marating and excited na ako makita, and especially yung Banawe Rice Terraces. So, tara na guys, and travel ulit tayo. Tan-tananan. So, there you go. Touchdown, I love Banawe. So, andito na tayo ngayon sa famous and legendary na arko ng Banawe. So, of course, kailangan natin magpa-picture dito. And dito rin, magpa-picture din tayo dyan. So, I love Banawe. So, yan. Excited na rin ako makita yung Banawe Rice Terraces. So, yan. Malapit na natin siyang makita in up close and personal. So, dito naman sa side na to, guys, ito yung mga nagbebenta ng iba't ibang klaseng mga souvenir items, merong mga shawls, merong iba't ibang klaseng mga souvenir items from Banawe. So, of course, after natin magpa-picture dito is magsi-CR din tayo kasi ang haba rin ng biyahe. So, may paid comfort room dito sa may arko ng I love Banawe. So, ito yun guys, so tututuro ko sa inyo. Yan, ito yan, sa side na yan. Yan yung sa female, 10 pesos ang CR. And then sa male, 10 pesos rin. So, yan, sa tapat lang yan mismo ng arko ng Banawe, makikita. In fairness naman guys, malinis naman yung comfort room yan. Dyan yun matatagpuan yung comfort room nila. So time check again. So dumating nga tayo dito sa I love Banawe or sa Banawe, Ifugao ng 9:23 a.m. So ito ay pang-apat na natin na stopover. So, ayan guys, it took us around 15 minutes rin na nag-stop over tayo dun sa Banawe Arc para mag-CR at the same time mag-picture-picture. Ngayon naman guys, malapit na natin makita ang Banawe Rice Terraces. So, excited na ako. So, around 20 minutes na lang is marireach na natin yung Banawe Rice Terraces kasi medyo naaninag ko na siya dito. And finally, ito na siya. Yan, o diba, pa-zigzag yung road. And ito na yung napakagandang Banawe Rice Terraces. So, dati nakikita ko lang yan sa mga libro and ngayon, another bucket list unlock. So, yan yung Banawe Rice Terraces, diba? Ang gandang pagmasdan. So, ayan guys, baba tayo ng kotse para makita natin talaga ng up close and personal. Wow! Ang ganda! So, time check guys, it's 10:06 a.m. Nakaka-mesmerize and napaka-cool and calming pagmasdan nitong Banawe Rice Terraces. So, dati sa libro ko lang talaga ito nakikita. And ngayon, nasa harap ko na mismo, very breathtaking and lush green ng surroundings dito sa Banawe Rice Terraces. Talagang sulit yung biyahe kapag ka naman ganito kaganda yung makikita mong tanawin. Yan, so marami tayong video dito and picture na rin for remembrance. O diba guys, so napakaganda.
So, ayan guys, mag-stopover na naman tayo. And ito na yung pang-anim natin na stopover. Bakit? Tingnan nyo naman guys, so, ang ganda nito. O, kaya kami napababa ng sasakyan para pagmasdan and tingnan tong napakagandang waterfalls. Yan no, tingnan nyo naman guys, so napakaganda. And ang sarap pakinggan sa tenga. Fresh mineral water from the forest or from the mountain. Yan. Yung ibang mga riders nakita namin kanina is tinitikman nila yung water. Ipakita ko sa inyo guys yung daan dito. Yan o, tingnan nyo o. Breathtaking and pa-zigzag-zigzag talaga yung road dito o. Yan. So yan o. Alam nyo ba guys, ngayong time na to is napaka-konti ng mga dumadaan dito. So, yan, literal na nasa tuktok na talaga tayo ng bundok ngayon, no? Yan, so ganyan ang itsura dito sa taas on the way papunta ng Sagada. Yan no, ang ganda ng waterfalls dito. Eh, nakita namin to guys, so tingnan nyo tong bus na to, oh. Yan. So, merong mga tao dito na nakasakay dito sa may taas ng bus. So, yan yung common dito na mga bus dito sa may papunta ng Sagada. So, yan guys, travel ulit tayo. Pang-anim nating stop to. It's now 10:46 AM. So, ayan guys, travel ulit tayo. And, ang ganda ng tanawin dito. Sobra napaka-lush green ng surroundings. And talagang road trip talaga dito, kaya lang talagang super duper extra careful kasi nga tingnan nyo nga yung daan no, napaka sigsag and napaka kipot. So literal talagang andito na talaga tayo sa tuktok ng bundok. Yan no. Yan, so careful lang sa pagdadrive and zigzag yung road. At this time is nagugutom na kami and gusto na namin kumain. So hanap tayo ng makakainan. Ang tanong, meron kayang kainan or restaurant dito sa tuktok ng bundok? So, alamin natin yan mamaya. Speaking of, yan, may nakita na tayong restaurant or kainan dito sa tuktok ng bundok. Literal talaga guys na nasa tuktok sila ng bundok. Yan, so pasok tayo dito sa loob. So, yan yung daanan guys. So, tapos dito sa left side, dito mo makikita yung restaurant. So yan guys, pasok na tayo sa loob. And finally guys, makakapag-lunch na tayo. Time check, it's 11:30 AM. So ito pala guys yung in-order namin overlooking sa napagandang view. So umorder kami ng lomi. Good for sharing yan. And umorder rin kami ng tocino which is good for sharing na rin. So yan no, overlooking sa napakagandang mountainside. Talagang lush green yung surrounding. So tara guys, kain tayo. Yung lomi nila is meron talaga siyang chicken leg, yan, masarap yan. Tapos, nag-order rin kami ng rice and nagkape rin kami. So, yan. Kape muna tayo bago mag-travel ulit. So, ito yung kanilang version ng kapeng barako. So, yung lomi nila, I think it's 150 or 160. Tapos, itong kape barako is parang nasa 25 pesos. And yung tocino or tosilog nila is nasa 180. So, fair enough na rin yung price. At saka, with the view, okay na rin yung price. So, ayan nga guys, malapit na tayo sa Sagada finally. So, around 10 minutes na lang is makakarating na tayo ng Sagada. So, yan. Ito guys yung way and palapit na tayo. So, yan guys, finally, welcome to Sagada. So, dumating nga tayo dito ng 1:17 PM. So, umalis tayo ng Manila ng 2:10 AM kaninang madaling araw and nag-touchdown tayo or dumating tayo ngayon lang ng 1:17 PM. So, thanks for watching guys. After watching this, panoorin nyo rin yung iba ko pang mga travel vlog dito sa Sagada. Thank you very much for watching. Stay safe and healthy everyone. Bye!